Isang malaking tagumpay ang naisulat ni Alex Ila nang patumbahin niya ang world number 10 na si Amanda Anisimova sa Cincinnati Open na may premyong $7.4 milyon. At talagang sumabog ang buong stadium sa tuwa. May mga laban sa Genzi na parang ordinaryong resulta na lang ang naghihintay na mangyari, pero mayroon ding mga laban na kahit bago pa lang magsimula, puno na ng kwento, tindi, at pananabik. At ang third round na paghaharap ni na Alexandra, Alex Ila ng Pilipinas at Amanda Anisimova Unidos ay kabilang talaga sa pangalawang kategorya dahil ito ang kauna-unahang pagkikita nila sa pro circuit. Isang batang 21 anyos na seed na parang rocket ang pag-angat laban sa isang 24 anyos na dalawang beses nang nakarating sa Grand Slam final. Gaganapin ito sa hard courts ng Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio, at ayon sa mga tennis writer, ito na ang unang tunay na marquee clash ng 2026 Cincinnati Open. Higit pa ito sa pag-alam kung sino ang susulong sa fourth round para kay Ila. Isa itong mahalagang marka sa pinakamalaki at pinakamahalagang buwan ng kanyang karera para kay Anisimova. Isa itong hakbang sa mahabang pagbabalik sa laro na kanyang nilalaro noong ikalawang kalahati ng 2025. Nang umabot siya sa magkasunod na Grand Slam Finals, kaya't sabay-sabay nating balikan ang lahat ng dapat malaman bago humakbang ang dalawang manlalaro sa court. Kailanman ay hindi pa naglalaban sina Ila at Anisimova sa tour. Kaya walang kasaysayan na pwedeng pagbatayan, walang head-to-head record na pag-aaralan, walang dating score na pwedeng pagbasehan para sa kumpiyansa o pag-iingat. Ang laban na ito ay isusulat mula sa simula, sa real time, sa harap ng Cincinnati crowd na unti-unti nang nagiging home crowd para kay Ila. Dahil sa alon ng suporta mula sa mga Pilipino at Filipino-American na sumusunod sa kanya, sa buong North American hard court swing ngayong tag-init ang meron tayo, sa halip ay ang form, momentum, at ang lohika ng match-up at sa papel. Ito ang isa sa pinaka-kapanapanabik na paghaharap ng estilo na kayang gawin ng third round ng isang uliti. 1,000 event. Nagsimula ang kampanya ni Ila sa Cincinnati sa pinakamagandang plataporma. Isang first round bye bilang 17 GV seed ng torneo, ang pinakamataas na seeding ng kanyang karera sa isang weekly event, at ito mismo ay bahagi na ng kwento ng kanyang 2026 season. Isang taon na nagtampok ng makasaysayang labas sa Wimbledon, ang kanyang kauna-unahang UTP Tour title sa Mubadala Easy Open noong Agosto 3, isang panalo laban sa world number 3 na si Jessica Pegula, na siya namang dahilan kung bakit siya naging kauna-unahang Pilipinong manlalaro na pumasok sa world's top 20. At isang pag-abot sa fourth round sa Toronto bago matalo kay Belinda Bencic sa kanyang second round laban kay Elena Gabriela Rus ng Romania sa loob ng isang set at kalahati. Mukhang isa lang itong ordinaryong hang na dapat gawin ng isang top 20 player matapos mawala ang kanyang opening service game. Sunod-sunod na 6 na laro ang napanalunan ni Ila para isara ang unang set sa 6-1 na may nakakasilaw na return game kung saan nanalo siya ng 71% ng puntos sa first serve ni Rus at 78% sa second serve. Dinala niya ang momentum na iyon diretso sa ikalawang set. Mabilis na umabante sa 3-0 bago pinahinto ng ulan at kidlat ang Lindner Family Tennis Center. Si Rus, na ginagamot noon ang kanang paa sa panahon ng paghinto, ay piniling huwag nang bumalik sa court nang ipagpatuloy na sana ang laro. Kaya nakuha ni Ila ang panalo sa 6-1. 3-0 sa pamamagitan ng retirement. Hindi ito ang pagtatapos na gusto ng kahit sino, lalo na ni Ila, na siya pa naman ang naglalaro ng pinakamalinis na tennis sa torneo hanggang sa puntong iyon, pero resulta pa rin ang resulta. At ang paraan ng panalo, kontrolado, at binuo sa pambihirang return numbers, ay tiyak na nagbigay ng malaking kumpiyansa sa kanya bago ang mas matinding pagsubok sa kabilang bahagi ng draw. 2 komportableng set lang ang kailangan ni Anisimova para talunin ang Turkish racing star na si Zeynep Sonmez. 6-2 sa isang laban na mismo ay naantala ng halos isang oras dahil sa parehong ulan na kumalat din sa court ni Ila. Ang 9th seed at world number 10 ay hindi na matinding pagtutol. At ang straight set na score ay nagpapatuloy sa isang pattern para kay Anisimova ngayong season. Kapag nakaon ang kanyang laro, halos hindi siya kayang pigilan sa mga pagkakataon. Pinapantay-pantay ang kanyang ground strokes at inaalisan ng oras ang mga kalaban bago pa man sila makahanap ng ritmo. Ang paghaharap na ito ay inaasahan na bago pa man magsimula ang torneo. Ang ilabas ang draw ng Cincinnati, agad na itinuro ng mga analyst ang 9th seed na si Anisimova at ang 17 GV seed na si Ila bilang malamang na magtapat sa third round. At parehong tinupad ng dalawang manlalaro ang proyeksyong iyon sa pamamagitan ng panalo sa kanilang mga opener.
higit pa sa nag-iisang laban na ito ang nakataya. Dahil ang mananalo ay inaasahang haharap sa 6th seed at reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova sa 4th round, isang manlalaro na may 2-0 na record laban. Kay Ila ngayong season, matapos siyang talunin sa Indian Wells Open, 6-2, 6-0, at sa final ng Berlin Open, 6-2, 6-4 higit pa riyan. Ang inaasahang landas ni Ila, kung patuloy siyang mananalo, ay may kasamang potensyal na quarterfinal laban kay Jessica Pegula na kanyang tinalo sa final ng AC Open, isang semifinal laban kay Elena Rybakina, at isang final laban sa world number 1 na Aryna Sabalenka. Isa itong brutal na gauntlet, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ang third round laban kay Anisimova ay itinuturing na halos must-win kung gusto ni Ila na magtayo ng tunay na momentum sa draw para kay Anisimova. Ang pag-abante dito ay isang mahalagang marka sa isang season na, ayon sa kanyang sariling mga pamantayan, ay naging inconsistent sa panig ni Ila. Siya ay 21 taong gulang mula sa Pilipinas, kasalukuyang world number 20, 17 seed sa Cincinnati at Kaliwete, isang detalye na mas mahalaga kaysa sa tila sa una. Gaya ng makikita natin, ang kanyang pag-angat ay isa sa mga kapanapanabik na kwento sa tennis. Sa nakalipas na 18 buwan, produkto siya ng Rafa Nadal Academy sa Mallorca. Itinayo ang kanyang reputasyon bilang junior Grand Slam champion bago mabilis na naging level results ang pangakong iyon. At ang 2026 season ay naging transformative sa halos lahat ng aspeto, isang breakthrough run sa Wimbledon na nakakuha ng atensyon ng buong mundo at pinatibay ang kanyang status bilang tunay na top 20 threat sa grass at hard courts. Ang kanyang kauna-unahang tour title sa Mubadala AC Open na napanalunan sa pamamagitan ng pagtalo sa world number 3 na si Jessica Pegula sa final. Ang career high na 17 DV seed sa Cincinnati sa kanyang debut sa torneo matapos mag-withdraw noong 2025 dahil sa shoulder injury at 7 panalo sa kanyang huling 8 laban bago ang event na ito, kung saan ang tanging talo niya sa panahong iyon ay laban kay Belinda Bencic sa 4th round ng Canadian Open sa Toronto, isang torneo kung saan ang kanyang mga laban ay nakatanggap umano ng napakalaking suporta mula sa mga Pilipinong fans na binansagan pa nga nila ang venue na Barangay Toronto. Ang kanyang lakas ay nakasentro sa isang agresibong lefty forehand na ginagamit niya para mangibabaw sa mga rally mula sa lahat ng sulok ng court. Kasama ng isang return game na naging statistically excellent sa buong torneo, ang kanyang lefty serve ay nagdadagdag ng quad natural angle na madalas mahirap basahin ng mga kalaban na hindi sanay sa mga left-handed player, lalo na sa labas ng ad-court. At naglalaro siya na may gana sa malalaking okasyon na hindi akma sa kanyang edad at ranking. Ang kanyang run sa AC Open na may pagtalo sa top 3 players sa final ay patunay na hindi siya lumiliit laban sa elite competition, pero may mga lehitimong katanungan din ang consistency sa best of 3 matches laban sa mga manlalaro na kayang tumapat sa kanyang lakas ay nananatiling pangunahing swing factor, at laban sa mga manlalaro tulad ni Noskova na kayang siyang lampasan sa baseline. 2 beses na siyang natalo ngayong season. Ang alalahanin laban kay Anisimova ay may katulad na hugis. Kayang bang panatilihin ng agresyon ni Ila ang laban sa isang kalaban na tumatama ng kasing flat, kasing lakas, at may mas maraming physicality sa likod ng bola? Si Anisimova naman ay 24 taong gulang, Amerikana, kasalukuyang world number 10, 9th seed sa Cincinnati, kanang kamay na may two-handed backhand, at umabot sa career high ranking na number 3 noong Enero 2026. Ilang manlalaro sa tour ang may mas kapansin-pansing personal na kwento kaysa sa kanya matapos sumabog sa eksena bilang teenager, na umabot sa French Open semifinals sa edad na 17 noong 2019 sa pamamagitan ng pagtalo kay Simona Halep. Kuminto siya sa sport noong 2023 para unahin ang kanyang mental health, at ang kanyang pagbabalik ay isa sa mga tunay na feel-good stories sa sport. Isa na sinabi niyang binanggit ng ibang manlalaro bilang validation para unahin ang kanilang sariling kapakanan. Ang mga resulta ng comeback na iyon ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Noong 2025, napanalunan ni Anisimova ang kanyang unang 2,100 titles sa Doha at Beijing, umabot sa final ng Wimbledon, isang brutal na 6-0 na pagkatalo kay Iga Swiatek, at sa final ng AC Open, isang mas kompetitibong 6-3, 7-6 na pagkatalo kay Aryna Sabalenka. At tinapos ang taon sa loob ng world's top 5 sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera,
pero mas magulo ang daan. Noong 2026 naghiwalay siya sa kanyang coach noong Marso matapos ang halos 2 taon isang left wrist injury ang nagpatanggal sa kanya ng halos 2 buwan sa clay season at mukhang kinakalawang siya sa kanyang pagbabalik sa French Open. Kung saan natalo siya sa third round, hindi niya maulit ang kanyang run sa final ng Queen's Club noong 2025. Bumagsak sa quarterfinals kay Iva Jovic at sa Wimbledon, nagbukas siya ng magkasunod na straight set wins na may mga senyales ng pagbabalik ng kanyang form sa grass, kung saan siya nakarating sa final 12 buwan na ang nakalipas sa kabila ng inconsistency. Nananatiling top 10 player at two-time major finalist si Anisimova sa isang dahilan kaya niyang gumawa ng tennis na kakaunti lang sa tour ang kayang sabayan kapag nakaplik ang kanyang signature flat at mabigat na pagtama ng bola at sa hard court partikular. Kung saan ang kanyang agresibong low-margin game ay nakakahanap ng tunay na tahanan, nananatili siyang isa sa mga pinakamapanganib na floater sa anumang draw kasama sa kanyang mga lakas ang elite ball striking sa magkabilang wings, pambihirang depth at pace sa flat ground strokes na nagmamadali sa mga kalaban, napatunayang big match composure na natalo na niya si Aryna Sabalenka sa Wimbledon at itinulak siya sa tiebreak sa isang slam final. At isang return game na kayang in-neutralize ang malalaking serves, malinaw din ang kanyang mga katanungan ang form at fitness ang paulit-ulit na tema ng kanyang season ang wrist injury, pagbabago ng coach. At stop-start results ay nangangahulugang dumarating siya sa laban na ito nang wala ang malayang daloy ng kumpiyansa ng kanyang 2025 peak at kapag bahagyang bumababa ang kanyang level, ang kanyang low-margin game ay mabilis na nagiging prone sa error kung paghahambingin ang dalawa. Si Ela ay 21 laban sa 24 ni Anisimova, ranked number 20 laban sa number 10 ni Anisimova, 17 seed laban sa 9th seed ni Anisimova, kaliwete kung saan kanang kamay si Anisimova, at kung saan ang signature 2026 result ni Ela ay isang ultimate title laban kay Jessica Pegula. Ang headline achievement ni Anisimova ay ang pag-abot sa career high ranking na number 3. Ang pinakamagandang slam result ni Ela sa panahong ito ay ang 4th round finish sa Canadian Open. Habang ang resume ni Anisimova ay may kasamang magkasunod na Grand Slam finals sa Wimbledon at LA Open noong 2025, dumarating si Ela na may 7 panalo sa kanyang huling 8 laban. Habang dumarating si Anisimova na may malinis na straight sets win laban kay Sonmez at gaya ng nabanggit, ang head-to-head nila ay 0-0, isang tunay na blankong talaan. Bago ang laban na ito dito nagiging tunay na kapanapanabik ang laban mula sa pananaw ng tennis analysis. Dahil mas magkakapatong ang mga laro ng dalawang manlalaro, kaysa sa pagkaiba nila pareho silang basilin aggressors na gustong kunin ang bola ng maaga at flat, wala sa kanila ang natural na counterpuncher o grinder at pareho silang naghahanap na tapusin ang mga puntos sa kanilang sariling paraan sa halip na bumuo ng mahaba at matyagang rally. Ang overlap na iyon sa estilo ay nangangahulugang ang laban na ito ay malamang na hindi pagpapasya kung sino ang makakapagpatao ng game plan sa isang passive opponent, kundi kung sino ang mas mahusay na mag-execute sa ilalim ng pressure, kung sino ang mas mahusay na mag-serve, at kung sino ang mananalo sa first strike battle sa return games. Ang left-handed factor ay isang tunay at tangible variable dito. Kaunti lang ang naging high-level lefties na hinarap ni Anisimova sa tour, at ang mirror image nature ng isang left-handed serve at forehand ay maaaring makagulo sa mga pattern na nakasanayan ng isang right-hander. Lalo na sa labas sa breakpoints, kaya aasahan si Ela na mag-serve ng malayo sa ad court para buksan ang kanyang lefty forehand sa open court. Isang pattern na gumana para sa kanya laban sa ilang kalaban ngayong season. Ang kabilang panig ng barya ay ang superior physicality at pace ni Anisimova. Kapag naka-on ang kanyang pagtama ng bola, kakaunti lang sa tour, kasama si Ela, ang may raw pace absorption para tuloy-tuloy na i-redirect ito. At ang kanyang flat backhand partikular ay kayang magmadali sa mas maikli at hindi gaanong physically imposing na mga kalaban. Sa edad na 21 at patuloy pa ring nagdadagdag ng lakas at court coverage, si Ela kumpara sa mas ganap na physically mature na si Anisimova. Malamang na ang return games ang magpapasya sa laban na ito. Higit sa lahat ang return numbers ni Ela laban kay Rus, 71% ng first serve return points at 78% ng second serve return points,
ay pambihira. Kahit pa isaalang-alang ang level ng kalaban at kung dadalhin niya ang kahit malapit sa kalidad ng return na iyon laban sa serve ni Anisimova, na bagaman epektibo, ay hindi ang pinakamalaking armas ng Amerikana. Binibigyan niya ang sarili ng tunay na pagkakataon na makapag-break ng serve ng maraming beses bawat set sa kabaligtaran. Ang sariling return game ni Anisimova ay matalas buong season at naging central sa kanyang pinakamalalaking panalo. Kasama ang kanyang upset kay Sabalenka sa Wimbledon noong nakaraang taon, mayroon ding under-the-radar freshness factor na nararapat pansinin. Ang panalo ni Ila ay dumating sa pamamagitan ng retirement. Ibig sabihin hindi niya kailangang dumaan sa isang buo at physically taxing na 3-set battle para maabot ang round na ito na maaaring mag-iwan sa kanya ng mas sariwa, kapwa physically at mentally. Kaysa sa isang manlalaro na kailangang lumaban sa isang kumpletong laban, maliit na edge ito. Pero sa isang weekly 1,000 event kung saan mabilis magtambak ang mga laban. Mahalaga ang freshness pero mayroon ding ilang iba pang salik na maaaring mag-tilt ng timbangan sa alinmang direksyon. Ang Cincinnati ay unti-unti nang nagiging pseudo-home environment para kay Ila dahil sa pagdagsa ng suporta ng Filipino diaspora na sumunod sa kanya sa buong hardcourt swing ngayong tag-init. Na umaalingaw sa Barangay Toronto na atmosfera mula sa Canadian Open. At ang paglalaro sa harap ng isang maingay at partisan crowd ay kitang-kitang nagpapataas ng kanyang level ngayong season, na maaaring maging tunay na salik sa isang mahigpit at maigting na laban sa isang mas mataas na rank na kalaban kung hinahanap pa rin ni Anisimova ang malayang daloy ng form na nagdala sa kanya sa 2 slam finals noong 2025. Ito mismo ang uri ng laban sa isang mapanganib, ngunit bahagyang mas mababang rank na kalaban na maaaring magpasimula ng malaking run o maglantad ng natitirang kalawang si Ila. Samantala, ay natalo na ng top 3 player ngayong season sa isang title match at ipinakita na hindi siya nalalanta laban sa elite competition. Ang mental framework na iyon, ang paniniwalang kabilang siya sa entablado, ay maaaring maging pagkakaiba sa mga sandaling pinakamahalaga. Tulad ng breakpoints at tiebreaks at sa wakas, nararapat banggitin ang panahon. Ang ulan ay nakagambala na sa mga kampanya ng kapwa manlalaro sa Cincinnati ng isang beses. At ang isa pang pagkaantala ay maaang maglipat ng momentum sa hindi inaasandahang paraan, lalo na kung mas maganda ang laro ng isang manlalaro kaysa sa isa kapag tumama ang suspension. Kaya, kayang manalo si Ila. At may nakakumbinsi na kaso na dapat siyang ituring na isang live at kapanipaniwalang banta. Hindi isang plucky underdog na nagpupuno lang ng numero ang agwat sa ranking, number 10 laban sa number 20, at ang agwat sa resume, 2 slam finals laban sa isang 500 title. Ay parehong pabor kay Anisimova sa papel at kung naglalaro ang Amerikana, kahit malapit sa kanyang 225 peak level, siya ang mas mapanganib na ball striker sa match-up na ito, at ang mas may karanasang closer sa mahigpit na set, at iyon ay dapat igalang. Pero hindi lang ranking ang usapin ng form, kundi trajectory. At sa ngayon ang trajectory ni Ila ay nakaturo ng matindi pataas, habang ang kay Anisimova ay tunay na magulo sa malaking bahagi ng 2026 na minarkahan ng pagbabago ng coach, isang wrist injury, isang shock loss kay Ivanovic, isang mabagal na pagtatayo pabalik sa kanyang pinakamagandang tennis. Si Ila, sa kabaligtaran, ay dumarating na may panalo sa isang weekly title laban sa top 3 player na abot ang ikalawang linggo ng Wimbledon. At may 7 tandang bawas isa record sa kanyang huling 8 laban. Naglalaro siya ng may house money at buong paniniwala sa harap ng crowd na matatag na nasa likuran niya. Laban sa isang kalaban na hinahanap pa rin ang kanyang mga paa. Ang pinakamalamang na landas ng laban na ito ay nakasalalay sa kung sino ang mas ganap sa ilalim ng pressure at sa harap ng sariling crowd. May magandang dahilan si Ila para maniwala na kaya niyang gawin iyon.